Session resumed. Please all be seated. Mr. Interim Majority Floor Leader, what is our parliamentary situation? Your Honor, you may now deliver your inaugural address and introduce our distinguished guest of honor and speaker on this 13th City Council's inaugural session. Ladies and gentlemen, our Vice Mayor and Presiding Officer, the Honorable Angela Lei Chi I. Atienza. Hello, please be seated. To all the members of the Sangguniang Panlunsod, congratulations po sa inyo lahat. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. To all our guests, ang ating mga kaibigan na kasama natin simula ng umpisa, magandang hapon po sa inyo. Ang mga tao rin ng kaibigan natin, kung may media, yan. Hello po sa inyong lahat, sa mga media na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. And to everyone that are here today, magandang hapon po. 30 years ago, I was merely a spectator here in the very same place where my father used to preside. Marami pong mga miyembro ng Sanggunian nandito ngayon, napapanood ko noon at nakita ko kung paano ang inyong naging paglalakbay sa mundo ng politika. Noong kayo po ay nag-uumpisa pa. I have also seen how ordinances and resolutions made here were able to shape people's lives. And I've also seen the amount of power this chamber has. As this has led Manileños to greener paths that mark their way to a better life. Although I've seen its capacity also to thwart hope from people's lives. I understand clearly the amount of power that we have in this chamber. We can give life or we can take life through the ordinances and resolutions that we will make. At bilang inyong vice alcalde at bagong presiding officer, na sinuportahan ng taong bayan dahil umaasa sila na sila po ay mapakikinggan. Umaasa rin ako na sa sangguniang ito, na aking pangungunahan, lagi pong sana mauna ang boses ng mga Manileño. Nakasalalay po sa atin ang buhay nilang lahat. Magsasama tayo ng higit kumulang na 1,000 araw at bilang inyong ina, palagi kong ipapaalala sa inyo na hindi atin ang pwestong ito. Tayo ay pinili lamang ng Panginoon at ng taong bayan na maging kamay at puso niya dito sa mundo. Gamitin po natin ito sana ng tama. Gusto ko po gamitin ang oportunidad na ito rin para sa pasalamatan ang ating alkalde na si Mayor Isko Moreno Dumagoso at ang kanyang may bahay na si Daini Dumagoso. Palakpan niyo po yan. Siya po ang wind beneath the wings namin noong kampanya. Pero alam nyo, nagpapasalamat ako na ako po ang pinili ni Yorme para kanya maging vice-alkalde. Pero sa totoo lang, nung sinabi po niya sa akin na ako ang kanyang napili, ang hiningi ko ay bigyan ako ng 1 linggo para makapagdasal. At ang sagot po sa akin ng Panginoon, suportahan ko po siya. Ngunit sa totoo lang, sa aming pagsasama, siya ang sumalag sa maraming bala na nagnais na tumama sa akin. At para naman sa aming mga kasama sa grupo, siya ang naging dakilang ama na nagpastol at nagpatibay sa puso sa laban na tinahak naming lahat. Kaya't maraming salamat, Yorme. Ang suporta ko ay sa iyo pa rin. Dahil alam ko ang suporta ko sa iyo, suporta ko sa mga Manileño na umaasa ngayon.
The voice of the people is the voice of God. Therefore, I know that we are all destined to work together in the 13th City Council of Manila. However, after the tedious political exercise that we all had to undergo, perhaps unnecessary emotions are still embedded in your hearts. I urge each and every one of you to start with the process of healing so that we can move together towards one goal, and that is to fight for an effective, inclusive, participative, and a bottom-up type of legislative governance in Manila. As that is the main reason on as to why we are here. It is our calling, it is our mandate. Sa aking paglibot po sa Maynila ng ilang taon, iisa lamang ang hiling ng mga Manilenyo, na sila ay marinig at may paglaban. Yan po ang trabaho natin dito sa Sanggunian, na mabigyan ng ating mga kababayan ng paraan na sila ay mapansin. At kahit papaano, maramdaman nila na mayroong gobyerno na may malasakit sa kanila. Para po sa ating mga lolo at lola, alam ko marami pang nanonood dyan sa labas. Sana naway may paglaban natin na ang huling mga taon na narito sila sa mundong ibabaw, maramdaman nila na mayroong isang gobyerno na nag-aalalay sa kanila, especially sa kanilang pangangailangang medikal. Para sa ating mga kapatid na may kapansanan, na maramdaman nila na nakikita ng gobyerno ang hirap na iniinda nila araw-araw, na maramdaman nila na ang gobyerno dito sa Maynila ay nakasuporta sa kanila. Para sa mga magulang, lalo na sa mga solo parents na may katuwang, sila na gobyerno sa pagpapalaki ng kanilang mga anak pagdating sa edukasyon. Para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community, na maramdaman nila na dito sa Maynila, patas ang kanilang panlaban. Para sa mga Manilenyong manggagawa, na makakuha kayo ng kasiguraduhan na andito ang gobyerno nakaalalay sa likuran ninyo habang kayo ay kumakayod. At para sa mga kabataan na umaasa na maintindihan ng gobyerno ang inyong mga pangangailangan at masuportahan kayo. At para sa mga nagnanais na matuto at mabigyan ng oportunidad para makatayo sa inyong mga paa sa pamamagitan ng livelihood, makakaasa po kayo. Kasama ng ating alkalde, gagawa po tayo balang araw ng mga programa na magbabalik ng pag-asa sa inyong mga puso. To all the members that are here who are seeking for reform, I will be the best person who will stand by you. But to those who are here seeking for personal gains, you will be greatly, greatly disappointed with me. As I'm here to seriously represent each Manileño that voted for me, hoping and praying for real change to happen in how we create legislations in our city. I urge each and every one of you also, please support the plans and visions of our beloved Mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso, to support his plans in pushing for a stronger city government, wherein its main focus is to bring back the minimum basic needs to its people: housing, education, healthcare, and employment. Although given our current reality and predicament, ako rin po ay nananawagan, mahirap po ang tatahakin natin dahil sa marami tayong problemang kailangan ayusin. Sana naway tayo ay magtulungan para maiangat natin ng mabilisan ang paggalukmok ng ating syudad sa hirap. Before I end, I would like to thank all the people that have supported me in my journey towards this victory and mandate. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bit-bit ko po sa aking puso ang mga kwento at hinaing na inilahad ninyo at sisiguraduhin ko na makakakita kayo at makikita nyo na napakinggan kayo ng gobyerno. Gusto ko rin po sana magpasalamat sa aking ama, sa suporta niya sa akin sa laban na ito. Akala ko nung bata pa ako, paborito niya ako dahil lagi niya akong sinasama. Yun pala, hinuhubog na niya ako para sa mandato ko ngayon.
Dad, makakaasa ka. Hindi kita bibiguin. Dahil alam ko, legasiya mo ang hawak ko. Para po sa mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod, ang Secretariat, mga staff at lahat ng bumubuo ng 13th City Council of Manila, ang mga magigiting na mga konsihal, I'm looking forward to working with each and every one of you here. But before I hand over the podium to our beloved Mayor, I just want to share with you. 27 years ago, nung nag-uumpisa po si Yorme sa mundo ng politika, ang sinabi po niya, magiging alkalde siya balang araw. Ngunit makikita naman natin, hindi lamang siya naging isang alkalde, kundi naging isang magaling na alkalde na tumulong sa ating lahat noong panahon ng pandemya. I am sharing this with you because I want you to see the kind of mayor that we have. A man with a vision, a man with a purpose, and a man who can make the impossible possible. Kaya't sa totoo lang, kahit na gaano kahirap ang ating tatahakin ngayon, alam ko kakayanin natin. Dahil ang ating leader ay isang tao na alam natin, kaya natin masandalan, lalo na sa panahon ng kahirapan. Let us all welcome our beloved Mayor, Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayong lahat. Maraming salamat sa ating magaling at pinaniniwalaan kong magiging magaling na pamunuan ng konsehong ito, ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Sa ating minamahal and the only mayor who were elected 3 consecutive times in the history of the City of Manila, Mayor Lito Atienza. With his lovely wife, Mambeng, and the family, and of course, alam niyo naman, nag-iisa lang yung karatista ko sa buhay. Ang aking minamahal na may bahay, Tiny Dumagoso. At 10 ng aking pamilya. Nandito, nandyan si Frances, si Drake, si Patrick, and Franco. At yung gumawa sa akin na lolo, ang aking minamahal na anak na ngayon ay maraming salamat sa mga taga-Tondo. Konsehal Joaquin Dumagoso. To the members of the Sangguniang Panlungsod, magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na panauhin, ang mga nakasama kong naglingkod, katulad ng nasabi kanina at nabanggit ng ating Vice Mayor, si Chi Atienza, kasama kong napuyat, nagkasakit, nagsakripisyo noong panahon ng pandemya na narito. At siyempre, I hope later on tonight, we can pray for the soul, ang kaluluwa ng ating mga kasamang lingkod bayan na nasawi noong panahon ng pandemya sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
sa ating mamamayan sa lungsod ng Maynila na nanonood sa kanya-kanyang tahanan, sa Maynila man o sa iba't dako ng bansa at sa buong mundo, at mga mamamayan nating tagalungsod ng Maynila na nandiyan sa Bulwagang Rodriguez at Bulwagang Bayan, at ang ating mga kapwa-empleyado na maaari witnessing our memorable event for today. Muli sa inyong lahat, magandang hapon po. We won this race by resounding margin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. With utmost humility, I accept this victory as a clear referendum on the brand of leadership we have demonstrated during my first term as your mayor of the nation's capital. With sound policies, executive ability, and firm and decisive action. Sa unang termino ko pa lamang po bilang inyong punong lungsod, inyong nasaksihan at naramdaman ang mga bagay na yaon. May gobyerno sa madaling araw, may gobyerno sa gabi, may gobyerno sa hapon, may gobyerno kahit holiday sa lungsod ng Maynila. Liwanag po mula sa matatag na suporta na ipinagkaloob ninyo sa akin. The people of Manila have granted me with a strong mandate to implement sweeping reforms. Tama naman. Dapat lang. Because we all share one dream to make Manila great again. Why do we believe that we can make Manila great again? Because we have every reason to believe that we can. Opo, kayang-kaya po natin ito. Alam ko po yun. Sa susunod na 10 taon, ang pangarap ko po, I hope you feel the same way, ay napakasimpleng Maynila lamang. Isang lungsod na ginagamit ang lahat ng buong lakas at galing nito upang magkaroon ng kaayusan, kalinisan, may katahimikan, kapayapaan, at produktibo't masigla ang bawat mamamayan. Higit sa lahat, may kapanatagan sa pamumuhay sa lungsod ng Maynila at gobyernong laging masasandalan ng mamamayan. Pero bago ko himayin ang ating, bago ko po yan, nais kong himayin ang ating 10 vital signs or statistics. Nakakaiba kumpara sa anumang syudad sa buong bansa. 1. We are the nation's capital, the seat of power. The so-called mayor of the country holds office and exercises power here in our beloved city. We are the nation's premier talent farm. Nowhere else will you find a university belt as densely packed with institutions of higher learning
as ours. We are the gateway to global trade. Most of the nation's imports and exports pass through the two seaports of Manila. We are the wellness center of the country. There is a hospital cluster not far from here, the most prestigious institution of which is Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, and Dr. Jose Pabella Memorial Hospital. First options for the penniless and the last resort for the hopeless. We are the only LGU or local government unit in the entire country who's running 6 local government-owned public hospital at magiging 7 na. Katulad ng naipangako ko sa mga taga-Baseco, ngayong taon na ito, bubuksan natin ang pinangalanang Corin na ospital, President Corazon C. Aquino General Hospital in Baseco. We are the cultural hub. Manila is hip. The scene of vibrant art movements. The gastronomical paradise, from the street cuisine to culinary stars. We are the city of faith, as you have witnessed today during the opening of your ceremony. From Quiapo Church to Golden Mosque, from century-old chapels to vibrant prayer halls. At dito rin sa lungsod ng Maynila, ang panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo na simulan sa Santa Ana Hospital na ngayon ay nasa buong mundo na. Dito matatagpuan ang kauna-unahan, makasaysayang itinatag na bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo. We are very proud of it because now, for a short period of time, patuloy silang nangangalaga sa ating mga kapatid sa buong mundo, hindi na lamang dito sa ating bansa. Manila is indeed the tapestry of beliefs. Pangpito, we are the mega Manila's food pantry. In the likes of Divisoria is one giant commissary at night. We are the keeper, the nation's memory. Intramuros is the rampart of our glorious past. Luneta is ground made hallowed by our martyrs. Our museums are the vessels of our rich heritage. We are also the shopping mecca in the Philippines. From Binondo, Quiapo, Divisoria, Triangle is probably the world's biggest bargain heaven. We abound in human capital. Ang Manileño ay malikain, madiskarte, edukado at porsigido sa pagtataguyod sa kanyang sarili. Napakaganda po ng ating mga vital signs or statistics. Let us capitalize on this. These are the strengths to attract visitors and investors. Increase the productivity of our residents and become more resilient and progressive city. As like in the old days, especially
noong panahon nila Mayor Lito Atienza noong kabataan niya. Sinabi, where Manila goes, the country follows. If I may borrow that statement from somebody else. But Mayor Lito Atienza and I believe na yun talaga. Ang muka ng Maynila ay muka ng bansa. As Manila rises, so does the nation. Hindi lamang po slogan ang Make Manila Great Again. Isa po itong pangarap, platform of government. At tulad ng platforms of government, it needs clear, short, medium, and long-term development plans. Kaya ngayong araw na ito, ipahapyaw ko po sa inyong lahat at 10 ng ating mga mamamayan. Ilalatag ko sa inyo ang direksyon na ating tatahakin sa mga susunod. I hope God will allow it. Susunod na 10 taon natin sa lungsod. Ngunit, saan ba magsisimula ang planong ito? Where do we begin? We begin at the most visible, most tangible, most felt level of government. We begin in the streets. Magsisimula tayo sa lansangan. Tulad po ng Google Maps. The view becomes clearer when viewed at street level. So first, we fix the basics. The street level of action, and I call this street smart governance. Garbage on the streets must be collected. Crimes on the streets must be stopped. Traffic on the streets must be kept flowing. Dirt in the street must be cleaned. Potholes on the streets must be filled. Dark streets must be lighted. Our children on the street must be kept safe. Orders on the street must be enforced. We are all stakeholders. We are stakeholders with a given space within the confines of the law. If I may repeat it, a space within the confines of the law. These are doable. These are immediate. Kahit kapos tayo ng pananalapi, kakayanin natin to. Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses. Lalong-lalo na yung zoning board na yan. It appears that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan, at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko.
ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our effort bilang most business-friendly city noong taong 2001. Kinilara rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS, bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Ngunit, nawawaglit akong nawala na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod, ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo, ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Pinago-bago nyo pa. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ang processing ng business permit sa opisinang itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Alam po ba ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na nakuha, halos 1,000 new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayaan? Pinabayaan. Kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit Saan ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang mag-permit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati, ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection, monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit. Kaya sa ating pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances
At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng Task Force PACS o Fiscal Accountability, Cost Transparency, and Spending. Facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. Facts kasi kung flat ang koleksyon, flat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila. We are dipping into cash reserve. While obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo na mga bahagi ng konsehong ito at ang ating lungsod ay nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenues, internal at external, ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Ang ibig sabihin, nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang kokolektahin. Kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinaharap akong suliranin ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado
ng pamahalaan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo dinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior for second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso, kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan, titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. $561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo
na alam nyo naman, iba sa inyo yung matatanda pa sa akin dito, na alam nyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay dinesisyonan ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe, pati ako nananahimik, dinamay nyo pa. Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan o saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time, you know it already, that I have received a letter from 2 companies that you have approved, na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito, except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 2 billion 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan na kapwa natin, Madam Vice Mayor. Alam nyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me, what kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion, Mayor Lito Atienza, this 2.2 billion, most of it, repairs. So that you know, negative 10.2 billion pesos and growing. 3.4 billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit 1 taon nang overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Istapa. Pasensya na kayo. Tamaan ang dapat tamaan. Ang umaray, guilty. Dahil itong susunod ko, marami akong kilala rito na kasapakat. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayarin na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Madalit salita, mas kabisado ng mga konsyel to, J.O. Pinalobo ninyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinoble ninyo
Kailan? Sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus milyon, ginawa niyon 2 beses. Saan pupunta? Saan tutungo ang syudad? Pinola ninyo mga lolo't lola ko. Binubudol ninyo. Buti na lang, ako pa rin ang binoto nila. Sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay, tatay, buong kababaang loob po. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, kasama ko kayong nangutang nun eh. Pero, bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irma Alfonso, Dr. J, Edward Tan, Letlet inabot pa to. Che Bormeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama. Alam ninyo, sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Atienza, at nung ako'y naging punong o ekutibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang nang galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatatas ako kitang bunting makaraos lang tayo. Nakaraos tayo ng pandemya, na itatag ang mga pabahay, libo-libo. Iba nga sa inyo, nangaagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahagi ng department head na nakikisapakat, I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12,50,000 para ma-award lang sa isang benepisyaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Yan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi, dahil staff ni Congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service, not service to yourselves. Alam niyo malapit sa akin yun, yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, panagutin ko sila. And today, I directed
Secretary Letlet Sarkal to halt the award, to investigate those mga gifted child. May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo. Paano ang wala? At tandaan din natin, yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day, I don't know, by accident, there was a news came to public, and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extrang income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan.
election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atienza noon, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. Let's call a spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa, kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay 2 taon nang binayaran. May kapabayaan? Pinabayaan? O istapa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program, job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas niyo. Ang lupit nyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Yorme, wala naman pong masama doon, nag-transfer lang pala. Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawat hindi tama, hindi otorisado. Nung mabubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya.
Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. Nagalaw, kung saan ginalaw sa mga manonood, pumanatag kayo. Aalamin po namin yun. Sa kasagsagan ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product received, product use, and so on and so forth. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang summa cum laude. Attorney Marlon Lacson, amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may nakinabang dito sa sesyon na ito.